what's up sa inyo mga ka-icon, no? It's a great evening sa lahat ng mga viewers natin. And shoutout nga pala sa lahat ng mga naka-icon lovers dyan, sa GC natin dyan, ng mga icon lovers. Shoutout Mitsubishi Philippines, shoutout SYM, sa lahat ng mga nakamotor ng Euro dyan. Shoutout sa inyo and good evening, no? So ako si MD Vlogs, and kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo na rin yung notification bell para pag may mga bago tayong upload na video ay mapapanood ninyo. So let's start it. So yun nga pala, no, mga boss, no. So sa ating motor na si Kiwi Icon 110cc, no. So yung aking palang motor, mga idol, ay almost 3 years na yung ating motor, and still good running condition pa rin siya. So ano nga ba yung mga ginagawa ko para ma-maintain na good running condition si Kiwi Icon 110cc? Okay, I'm just sharing, guys, kung ano nga ba yung pag-maintain natin kay Kiwi Icon 110cc. So 3 years na siya and hindi na siya bago, no, para sa mga naka Euro Icon 110cc dyan. So nakakalungkot man na may mga naka Euro Icon 110cc tayo na kumbaga pinipirata na lang yung mga parts ng motor, sinachap-chap, yung iba sinusurrender, yung iba sinaswap, yung iba binibenta sa murang halaga. So nakakalungkot mga boss, no, yung ganon. Masakit sa mga icon user na may motor, no, na nakakakita tayo sa group chat sa Facebook, sa buy and sale, at yung mga nakikita natin, no, na mga motor na hindi na halos umaandar or wala na, no, halos nabubulok na sa kanilang bahay, no. So yun mga ka-icon lovers natin dyan, no. So ito ang ginagawa ko lang sa aking motor mga ka-icon. Unang-una, inaalagaan ko talaga siya mga ka-icon sa change oil, no, sa change oil. So ito para sa akin, no, so experience ko, sinishare ko nga sa inyo, kaya nga ako nagbablog, no. So ang ginagawa ko is basta nakaka 1,300 na kilometer yung motor ko, nagche-change oil na ako niyan, and sinasabay ko na yung gear oil mga boss, no. Tapos kapag naka 1,300 or 1,400 na ulit ako, change oil na lang ulit. So hindi na yung gear oil. So ganun yung pag-maintain na ginagawa ko. So next natin mga ka-icon, no, yung mga pinalitan ko naman sa aking motor, no. So palitan nyo yung throttle cable mga idol kung naka 1 year na yung motor ninyo sa inyo, no. Bakit? Kasi yung throttle cable mga ka-icon ng Euro Icon 110cc natin is hindi siya matibay or hindi siya advisable para sa akin as may motor na Icon, no. So palitan niyo siya. So ano ba yung fit na throttle cable kay Icon, which is Honda Beat FI mga ka-icon, Honda Beat FI. So yan kasi yung isa sa mga madaling maputol, no, yung throttle cable na yan. Madali siyang mga lawang kasi almost 1 year mahigit pa lang yung motor ko, then naputulan tayo ng cable at hindi natin syempre napaandar yung motor. So buti na lang is may magaling na mekaniko na nag-survive para maka-andar pa rin. So yun, Honda Beat FI. So yung belt mga ka-icon, no. So maganda naman yung stock ng belt ni Icon, pero ma-advise ko mga ka-icon lovers na kapag naka 1 year na yung motor ninyo, magpalit kayo ng belt na Honda Beat FI, guys. Until now naka Honda Beat FI tayo na genuine. So napakakunat, napakatibay mga ka-icon, no. So spark plug, yung spark plug naman natin is all goods naman, almost 2 years na, no. Tsaka ako nagpalit ng spark plug, pero all goods naman siya. So yun, and yung regulator, yun nga mga ka-icon, kaya kung bakit nawawala yung ilaw, no, doon sa odometer natin, signal light, ilaw, no, signal light sa likod, signal light sa harap, at ilaw, nawawala ng ilaw, ng power. Kapag naka 1 year mahigit na sa inyo yung motor ninyo, palitan ninyo yung regulator mga ka-icon. Magpalit kayo ng regulator. Yes, and syempre yung battery, kung naka 1 year na rin, magpalit na kayo ng battery, no. So palitan niyo yung battery. Busina mga idol, no, yung busina i-upgrade nyo rin kasi yung stock ni Icon na busina mga ka-icon ay mahina, no. So in-upgrade ko rin kasi yung busina ko, kaya mas malakas yung busina ko. And sa mga sa mga naghahanap ng
MDL bracket, no, para sa ilaw ni Kiwi Icon 110cc is Honda Beat FI, mga ka-icon. Yung ilaw naman para sa MDL, mga ka-icon, is ano siya, kahit na Honda Beat Carb or Honda Beat FI, no, yung ilaw niya sa MDL, no. So sa mga naghahanap ng bracket naman para sa top box is Honda Beat FI, mga ka-icon, yung ikakabit ninyo. Naswak yan kay Kiwi Icon 110cc. Sa footboard, yung apakan ng paa natin sa motor is yung Vario, Honda Vario 160 ng Honda Click. So yun yung sukat sa Kiwi Icon 110cc natin. So sa gulong, mga ka-icon, no, so napakalapad ng gulong ng motor ko. So yung gulong ko sa harap is naka 100 by 80 by 14. So hindi siya biro, no. So napakalapad niya kumpara dun sa stock ko na harap before. And yung gulong ko naman sa likod, 110 siya. 110 by 80 by 14. So mas malapad siya, mga ka-icon. And bago ko yun pinalaparan, mga ka-icon, is pinasipatan ko muna yun sa mekaniko kung sasahid ba siya kapag ka mabigat yung sakay ko or hindi. So sabi naman nila, hindi. So until now, almost 8 months na yung gulong ko na yun, is mabigat yung misis ko, so hindi siya sumasayad. So napakaganda kapag malapad yung gulong mo. Kahit pa paano, ano siya sa mga madudulas na kalsada, no. So safe siya, no, kahit mabilis yung takbo natin, no. So yung panggilid, mga ka-icon, yung belt, yung bola, spring, etc. Lahat ng mga panggilid, mga ka-icon, is Honda Beat FI, Honda Beat Carb. So yung panggilid niya, mga ka-icon. Yung sa cover naman ng front suspension natin is universal cover, no. Nasa Shopee lang yan, yung gold, para bagay dun sa ano ng motor natin, kasi black and gold kasi yung motor natin, mga ka-icon. So yun yung mga in-upgrade ko. So doon naman sa pagpa-tune up, mga ka-icon, sa 3 years ko, mga ka-icon, hindi pa ako nakakapagpa-tune up. So hindi nyo naman kailangang i-tune up yung motor ninyo kung maganda yung hatak ng motor natin. And doon sa mga nagko-comment sa akin na bakit daw kapag in-start yung motor natin is parang tunog lata, normal lamang po yan, mga ka-icon. Ganyan talaga ang tunog ni Icon simula nung nilabas natin siya sa kasa. Pero kapag matagal na sa inyo yung motor, is tumatahimik na or nagiging buo na yung tunog ni Kiwi Icon 110cc. Sa umpisa lamang po siya, mga pag naka 1 year ka na, so mahigit nag-iiba yung tunog niya kapag i-start mo. And gamitan nyo ng BS1 yung siritan nyo ng BS1 yung signal light, yung mga pindutan niya, no. So para mawala yung mga alikabok saka yung mga rust na kumakapit, no. Kaya akala natin sira yung switch, yung mga switch, hindi pala, mga ka-icon. So yun. Tapos yung minor, mga ka-icon, kung hindi gumana yung motor ninyo, mga ka-icon, is pihitin nyo lamang sa compartment yung minor ninyo para mapagana ninyo yung motor ninyo. So yung pa lamang yung mga na-experience ko sa motor ko na sa loob ng 3 taon kay Kiwi Icon 110cc. At yun, naresolbahan na natin yun. At yun yung mga issue ni Kiwi Icon 110cc. Kaya good luck sa inyo, mga ka-icon, sa mga magre-release pala ng Icon 110cc dyan. Sobrang tipid niya sa gas, 50 to 60 kilometers. Ganun siya katipid, mga ka-icon. So sa mga Icon users na dyan, na mga naka-Icon, is all goods talaga si Icon. Napakatibay, no, kahit sa mga long drive, mga malalayong lugar, panis na panis, mga ka-Icon. Kahit kasama ninyo is Aerox, ADB, Click, PCX, kaya niyan sumabay, mga ka-Icon. Iba yung top speed ni Kiwi Icon 110cc. Kapag tumatakbo ka na, hindi siya nagiging 110, para siyang 125cc. So yun, mga ka-Icon.